natatanging lugar sa Pilipinas na walang kahit anong sasakyan? Paano kung mapadpad ka sa isang lugar na walang kahit anong sasakyan at tila nababalot ng misteryo? May isang lugar sa probinsya ng Aurora na hindi mo makikita sa kahit anong mapa. Wala sa Waze, Google Maps o kahit GPS tracker. Sinasabi nilang nandoon ito sa pagitan ng dalawang bundok at ang tawag sa lugar na ito ay Barangay Kalipiki. Tahimik ang paligid, luntian ang kagubatan, presko ang hangin. Pero sa kabila ng tila paraisong anyo nito, may kakaiba. Hindi ito dahil sa mga tao. Hindi rin dahil sa hayop o sa panahon, kundi dahil sa isang bagay na wala roon. Ang sasakyan. Wala ni isang motorsiklo, wala ni isang bisikleta, at lalong wala kang maririnig na tunog ng makina. Sa ibang bayan o probinsya, na kahit sa mga liblib na baryo ay may tricycle o kuliglig, ang bayang ito ay nananatili, tahimik. Hindi dahil sa ayaw nila ng sasakyan, kundi dahil may nangyayaring hindi may paliwanag tuwing may sinusubukang pumasok na motor o kotse sa lugar na ito. Sa umpisa, aakalaing normal lang ito. Isang tipikal na baryo sa kabundukan. Makikitang may mga bahay na yari sa kahoy at tawid. May taniman ng mais, may palayan, at may iilan ding bakas ng modernong pamumuhay gaya ng mga solar panel at transistor radios. Pero kapag tinanong mo ang mga taga roon kung bakit wala silang sasakyan, iisa lang ang sagot nila. Ayaw ng lupa. Noong 1993, ayon sa isang lalaking nagngangalang Mang Ireneo, isang dating guro sa kalapit na bayan ng Dipakulaw, ay sinubukan nilang padalhan ng isang 4-wheel drive na sasakyan ang barangay para mapadali ang paghatid ng bigas at gamot. Kasama siya noon sa programa ng lokal na pamahalaan para i-develop ang mga isolated areas. Maayos ang daan papasok. Medyo mabato, pero pasado sa off-road standards. Pero nang umabot sila sa mismong hangganan ng barangay, bigla na lang huminto ang sasakyan. Hindi namatay ang makina, pero ayaw na nitong umusad. Parang may invisible wall. Lumabas sila para suriin kung ano ang problema, pero wala silang makitang dahilan. Hindi flat ang gulong. Wala rin namang putik sa daan. Wala ring sagabal. Sinubukan nilang itulak pero parang biglang bumigat ang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang lumambig ang paligid. Napansin nilang tila humina rin ang signal ng kanilang radyo. Nang tumingin sila sa unahan, may nakita silang isang matandang babae na nakasuot ng itim. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi siya gumagalaw. At sa loob ng ilang segundo, parang nag-freeze ang lahat. Paglingon nila sa sasakyan, wala na ito. Doon na nagsimula ang usap-usapan na hindi basta-basta ang lupa sa Kalipikid. Marami pang sinubukan sa mga sumunod na taon. Isang sundalo ang nagsabi na dadaan siya roon gamit ang dirt bike. Mabilis siya, palaban, at hindi naniniwala sa mga kwentong bayan. Pero mula sa huling checkpoint kung saan siya nakita, hindi na siya bumalik. Isang linggo ang lumipas bago siya natagpuan sa paanan ng bundok. Ayon sa medical report, walang tama ang katawan niya. Pero para siyang nawalan ng ulirat. Nabulag din ito. May mali sa lupa, aniya. Ayaw niyang dinudungisan siya ng langis. Sa barangay mismo, hindi uso ang relo. Hindi rin uso ang cellphone. Pero hindi ibig sabihin na ignorante sila. May mga bata roon na marunong bumasa. May ilan ding tumutula at nagsusulat ng kwento. Ayon sa mga matatanda, noon daw ay may sasakyan pa sa lugar. Dekada 70 pa raw ito. Hanggang sa dumating ang isang insidente na bumaliktad sa lahat.
May isang lalaking taga Maynila ang bumisita sa lugar noong 1968. May dala siyang bagong pick-up. Regalo raw mula sa kanyang ama. Wala siyang ibang layunin kundi ang bisitahin ang kanyang dating kasintahan na naninirahan na roon matapos silang maghiwalay. Ang pangalan ng lalaki? Julian. At ang babaeng binisita niya? Si Lorna. Nagkahiwalay raw sila dahil hindi matanggap ng pamilya ni Julian ang simpleng buhay ni Lorna. Pero ngayon, determinado siyang ituloy ang pag-ibig, anuman ang mangyari. Umabot si Julian sa barangay sa hapon. Walang problema ang sasakyan niya. Nakipagkita siya kay Lorna at tila babalik na sa dating lambingan ang dalawa. Pero pagsapit ng gabi, may narinig na ingay mula sa tabi ng sapa. Isang matandang lalaki ang nagbabala. Hindi mo pwedeng uuwi yung sasakyan mo bukas. Naggibit balikat si Julian. Pero kinaumagahan, hindi na umandar ang kanyang pick-up. Sinubukan niyang ipaayos. Hinila ng kalabaw. Ipinatawag ang mekaniko mula sa labas ng barangay. Walang problema sa makina. Pero kahit anong gawin nila, ayaw gumalaw ng sasakyan. Pagkatapos ng 2 linggo, iniwan na lang ito roon. Natabunan ng damo, kinain ng kalikasan. At simula noon, isang patakaran na ang naitatag sa lugar. Huwag kang magdadala ng sasakyan sa kalipiki. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo sa lahat ay ito. Lahat ng sumubok magdala ng sasakyan mula noong araw na iyon ay hindi na muling nakakalabas ng buo. Ang iba nawawala. Ang iba nauulol. Ang iba, tulad ni Julian, ay piniling manatili na lang roon hanggang sa siya'y mamatay. Sa kasalukuyan, may 10 kwento ng mga dayuhang nagtangkang pasukin ang kalipikid gamit ang sasakyan. Ito ang kanilang mga kwento. Ang tinaguriang Top 9 Mysterious Attempts sa Barangay Kalipikid. Number 9. Delivery truck na may bigas, 2001. Dapat sana ay magde-deliver lang ng supply mula sa San Luis. Biglang tumirik ang truck paglapag ng gulong sa lupa ng barangay. Nawalan ng function ng brakes, steering, lahat. Natulog muna ang driver sa gilid ng daan. Ngunit paggising niya, wala na ang truck at may bakas ng gulong papasok sa kakahuyan kahit hindi na ito gumagalaw. Number 8. Rescue Team Van 2015. May nag-report ng landslide sa lugar, kaya nagpadala ng van. Pagdating sa boundary, nag-shutdown lahat ng electrical. GPS lost signal. Naglakad ang mga rescuer, pero nang lumingon sila pabalik, wala na ang van. Sa CCTV logs sa labas ng boundary, hindi ito nakitang lumabas. Number 7. Private Motorcycle Group 2010. 3 rider ang sabay-sabay pumasok sa Kalipikid Trail. 1 linggo silang hindi nahanap, hanggang sa isa lang ang lumabas. Tulala at may pasa sa likod na parang marka ng palad. Ang motor nila? Wala. Number 6. Political Campaign Jeep 1995. Nagdala ng sound system at campaign paraphernalia. Hindi pinapasok ng barangay captain. Pero nagpumilit sila. Hindi man lang nakaabante ng 10 metro. Ang mga gulong ay parang lumubog sa lupa kahit dry ang paligid. Mula noon, wala nang politiko ang nagtangkang mangampanya roon. Number 5. Military Recon Jeep 1987. Nagpadala ng recon jeep dahil may report ng communist activity. Sa report, tinawag nila ang Kalipikid na ghost sector. Wala silang nahanap, kahit isang tao. Pero ang pinakakakaiba ng i-retrieve ang jeep, wala na itong makina. Number 4. Vlogger SUV 2019. May YouTube channel raw na nag-visit ng mga haunted places. Nang pinasok ang Kalipikid,
May clip silang na-upload kung saan tumirik ang sasakyan at ang paligid ay biglang nagdili. Ang susunod na upload ay apology video nila. Nasa ospital ang driver. Ako, makakita ng lupa. Number 3. Dump truck ng semento, 2004. Gagamitin sana para i-develop ang daan papunta sa Kalipikin. Bago pa man makarating, natagpo ang walang laman ang truck kinabukasan. Pero ang mga gamit ng driver ay nandoon pa rin. Parang kusang iniwan. Number 2. Tricycle ng lokal, 1997. Sinubukan ng isang residenteng bumalik galing bayan gamit ang tricycle. Pagdating sa hangganan, biglang pinuno ng putik ang paligid. Kahit walang ulan. At sa isang iglap, natumba ang tricycle at nilamon ng lupa. Saksi ang mga nakakita, pero wala silang nagawa. Number 1. Drone ng Reporter, 2022. Kumuha ng aerial footage ang isang documentary team. Gumana ang drone sa simula, pero nang tumapat sa sentro ng barangay, bigla itong bumagsak. Nang kunin nila ang SD card, wala ni isang file. Pero nung sinubukan ni analyze gamit forensic software, isang image lang ang lumabas. Isang babae, nakasuot ng itim, nakatingin, diretso sa camera. Hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw ng lupa ng Barangay Kalipikin sa anumang sasakyang demakina. Wala ring siyentipikong ebidensya. Pero lahat ng pagtatangka ay nauuwi sa pagkawala, pagkasira o pagkabaliw. Para sa more kwentuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam!